Maayong buntag, maayong adlaw, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating video message presentation para po sa atong tanan mga kaigsunan. Ako na lang ning sagulon Tagalog Bisaya para ang tanan ay maka-access, no? Makasabot tungod kay naatay mga kaigsunan dili makakaya sa Bisaya, napod tay mga kaigsunan di kayang magtagalog may mga igsoon. Karon ang ating pong pag-usapan ay make yourselves ready for Christ's return. So anda mo na to ang atong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo base po sa gitudlo sa Biblia. Akong ipaabot sa inyo mga igsoon dahil musugotag sa dili ang panahon makita na to ang tanang mga talimad-on o mga palatandaan na malapit na ang pagbabalik sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid na tayo po ba'y ready? Handa na ba sa pagbabalik ng Panginoon? O ready na ta? Andam na ta nga sa iyang pagbalik? Bagawison, kuhaon sa Ginoo ang mga nagtuon niya ug nagsunod sa iyang mga kalagdaan o kasuguan, mga igsoon. No, mubalik siya kay kuhaon ta og dalon ta niya sa lugar nga gusto niya para sa dili pa niya silutan kining lugar nga atong gipuy-an karon iya mobalik siya para iya tang kuhaon pero wala pa na mahitabo maigsoon kay daghan sa ato nga dili pa andam so kini nga message mutabang ni sa ato nga sigurado na ba jud ta no yung mga igsoon kung madugay man o madali at least preparado ta mga igsoon. So make yourselves ready for Christ's return. Ito yung sabi ng Bible, be dressed ready for service and keep your lamps burning. Luke 12:35. Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Pag abot po sa 43, may soon yan, ang 36 to 42, explanation po ni Lord sa duha ka verse ay mayroon siyang explanation. Pag abot sa 43, it will be good for that servant whom the master finds doing so when he return. Ito po'y sa verse 41, I think, nga nangutana si Pedro kung kini nga pasumbingaya para ba sa mga tao o para ba sa mga disciple. Actually, para sa tanan ni siya. Nga maigsuon niya, maayo sa usa ka alagad. So, alagad ang pinag-usapan nga maabtan sa iyang master nga nagabuhat sa iyang pagbalik ba. Mubalik ang master, siyang pagbalik, maabtan ta niya ang iyang servant, alagad, nga naay gibuhat. So lisod dinhi kung wala kay gibuhat. But first, kailangan muna sa ato nga tin-aw sa ato yung servant. Yung servant, dayon naatay gibuhat, then pagbalik sa atong labaw nga makagagahom, ang atong Ginoong Kristo maabtan ta niyang naay gibuhat. Lisod po dili good, dili maayo mga igsoon maabtan kang wa kay gibuhat. So ibot ipasabot nga maigsoon nga atong ituklod atong uglingon nga naatay gibuhat samtang naghulat ta sa pagbalik sa Ginoo. But kailangan mo na mahimutang servant. Mahimong servant, klaro, that's why ingon ng verse 35, be dressed ready for service and keep your lamps burning. Gusto nang ipasabot, ang Dios magapanalangin sa paminaw sa tanang naminaw, kini akong gituan nga makatabang sa matag usa. Again, wala ta di ta maghisgot og religion, hindi natin pag-usapan yang religion, mga kapatid, dahil mga tao ay walang ibang ginagawa sa religion. Nagdidebate, nagsisiraan, at nanira ng tao. Actually, kung titingnan natin, ang palabasin doon ay sila'y magaling, sila'y tama. At least sa Bible po ay lahat naman tao ay nagkamali. Diyos lang ang hindi nagkakamali. Kaya buti na lang may word of God upang igabayan tayo para dandahan po maiayos yung buhay natin para sa pag-uwi natin sa langit. Yung lugar, kasing lugar pupuntahan natin, yung langit ay usa ka perfect na lugar, maayos na lugar, mga kapatid. Kaya aayusin din ang buhay natin. So, anumang religion meron ng tao, mga kapatid, ang mahalaga ay
maging maayos ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Una, may panampalataya tayo sa Panginoon. Pangalawa, minamahal natin siya sa ating puso. Pangatlo, may ginagawa tayo in obedience to His Word. May ginagawa tayo sa kanyang kaharian. Mga kapatid. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay? Ngayon, sabi ng verse 40, you also must ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sabi po ng verse 40 ng Luke 12 na kailangan handa tayo dahil ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay muabot siya sa panahon nga wa nimo damha. Ito ang crucial dahil wala ka nagdahom na mabalik na si Lord. Yun ang time nga muabot siya. Kaya make sure napaganda maging ready ho tayo dahil wa tagadahom ni balik si Lord. Wala na ulahin ang pagmahay. Wa ka kaandam. So Luke 12:38 sabi po ng Bible, it will be good for those servant whose master finds them ready. And even if he comes in the second or third watch of the night, kabalo mo nga kung mubalik man ang Ginoo sa second or third or fourth watch of the night, ay napagandang ready ho tayo. Ano bang oras darating si Lord? Ready ho tayo. Yung night, kasing fourth watch, na kasi may third watch, first watch of the night, second watch, third watch, until fourth watch. Ang fourth watch of the night, mag-start yan sa 2 o'clock to 5 o'clock. Ganun yan eh. Hanggang 6 o'clock po yan. Ang first watch of the night kasi nasa alas 6 yan eh. Alas 5 to alas 9. Mayroon ding alas 5 to alas 8, di alas 9 to alas 10. Sikan, ano mang, basta nasa unsang ambot ipasabot diri nga, bisang unsa oras mo abot si Lord, ay ready tayo. So, ang pag-usapan natin is make yourselves ready for Christ's return, mga kapatid. Ngayon, ito kasi ang napakahalagang bagay na kailangan pag-usapan natin, mga kapatid. No, ito, una, yung kanang gitawag adlaw sa imong pagdawat kang Hesus diha sa pagtuo. Timan ini siya. Ang adlaw sa pagdawat sa Ginoong Hesus diha sa pagtuo dahil kailangan dawaton ang Ginoong Hesus sa kasing-kasing diha sa pinaagi sa atong pagtuo. Kay kung mituo ka ni Ginoong Hesus, dawata siya sa imong kinabuhi. Musbon, kung mituo ka ni Ginoong Hesus, ang bisis atong pagtuo diha siyang pulong, dawata siya sa imong kinabuhi, mga igsoon. Bakit? Gusto na kong ipaabot sa inyo, walay makauli si Jesus ang dalan kinabuhi og kamatuoran. Juan kapitulo 14 bersikulo 6, walay makaadto samahan kung dili mo agi ni Jesus. Timanin niyo na, maigsoon, walay makauli sa langit kung dili mo agi ni Jesus. In paraphrasing, dayon sa buhat 4:12 mao ni ang giingon sa Bible. Buhat 4:12, wala nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit. Buhat 4:12, wala nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga ang tawo maluwas. Isa ra ka ngalan ang gihatag maigsoon nga ang tawo maluwas. Mateo 1:21 miingon ang anghel kang Maria, hinganli siya Hesus, kanang bata na sa imong tiyan, mga nakag batang lalaki, hinganli siya Hesus, kay siya'y magaluwas sa tanang tao gikan sa ilang mga sala. O kay baluta nga kitang tanan nakasala o makasasala, kay nakinahanglan tag Jesus atong kasing-kasing. Karon kung ni-acknowledge ta ana igsoon, unya mituo ta siyang pulong, dawata sa siyang kinabuhi. Ang sana ang akong prayer na kay baluka kanus-an nimo gidawat ang Ginoo. If you are serious nga imong gidawat si Jesus Christ, kay baluka unsang adlaw, kay baluka unsa tong panahona. Kaya nga kasagaran wa na kahibalo kanus ang gidawat niya kasi dili sa seryoso sa iyang gibuhat. Everything nga imong gibuhat nga tinud-anay seryoso, significant na siya nga panahon. So kung di mo kadumdum sa pizza, bisan sa bulan na lang og tuig, kanus abad yung kami dawat sa Ginoo. O usana, kanus abad yung kami decision nga midawat kas Ginoo. Kung wala pa din ikahuman ani nga preaching, dawata ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya napakanindot yung napakalagay yung tao nga na ay Kristo na mabasa na sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, yung taong naa kay Kristo, napakalagay yon. Kung saan man yung pagsulti ng taong naa kay Kristo kung wala nimo gidawat. So, kaya mito ka dawaton kanus ato kabalo ka.
Dayon ang imong pagsunod ni ang sunod nimong buhaton is mangalagad ka sa Ginoo. Mangalagad ka, sumahimo mangalagad ka sa Ginoo. Dako na nga napaka-importante na kay mangalagad ta sa Ginoo na ay mga butang nga kailangan ng masayran. That's why kinahanglan mo agi ta og preparasyon. Moagi tag pag-andam, moagi tag pagsangkap kay gisgutan na sa Biblia, moagi tag kanang pagbansay-bansay or in other words sa suma total moagi tag training. Bakit nganong kinahanglan ta mag-training? Pamati mo mga igsoon, no? Dili ta anad tas kinabuhi nga kitay mabuot. Anad tas kinabuhi nga kitay masunod. Anad tas kinabuhi nga mga igsoon nga ang atong gusto ang matuman. Karon diha sa pagpangalagad sa Ginoo, dili man pwede nga atong gusto matuman kay ang pagbuot man sa Dios ang matuman. Ang gusto man sa Ginoo ang matuman. Karon ako nagtuo, mga igsoon nga nang mituo midawat ka ni Jesus Christ, ako nagtuo na kay assignment. Nadyo kay sa ngano man dili tanang tawo mituo midawat ni Jesus Christ. Tanang tawo na sa relihiyon, pero dili tanang tawo mituo midawat ni Jesus Christ. Pero kita mituo tag midawat. Ngano man may soon nga ikaw ang nauna matud pa sa Biblia, gipili ta sa Dios. Dili kamo ang nagpili nako, ako ang nagpili ninyo, nag-ingon ang Dios. John 15 verse 16. Sa John 15 verse 16 na you did not choose me but I have chosen you, says the Lord, to go and appointed you to bear fruit, to go and appointed you to bear fruit. Gi-appoint as Ginoo, then aron ta mamunga. Di man po na mahitabog mamunga kag dili ka uwa kay gibuhat may igsoon. So gabuhat ang importante kasi gabuhat ta sa atong assignment isip alagad sa Dios. Ang ito ang pagpangandam nga maabtan ta sa Ginoo, maabtan ta sa atong master nga siyang pagbalik na kay gibuhat. So gibuhat ibig sabihin nahimo kang Christ servant. Nahimo kang alagad sa Ginoo. Karon diha sa iyong Christ servant na ay kailangan mo agi ta og preparasyon pagbansay-bansay kasi i-develop sa ato yung servant attitude. Napakalaga yung servant attitude. Sa Bible makita na to, ano ba talaga ang kinaiya sa isa ka alagad? Ano ba ang attitude o batasan sa usa ka ulipon? Mga igsoon, yung servant, ang tawag sa lalom na Bisaya dia is ulipon. Ano ba talaga ang ulipon? Kasi kung di ka ulipon, sa man kahawd, hari, boss. So dili man pwede sa kingdom ga dili pwede duhay hari. In the kingdom ga dili pwede maghari-hari. Kasi sa kingdom God, isa ray hari, diyan lahat ay servant. Is Jesus ang king in his kingdom, kaya gitawag siya kingdom, siya ang nagdominar, king dominion. So ang sunod niya is servant. So kung maghari-hari ta, hindi pwede. Kasi di ba pwede doy hari sa kingdom. So dili ta pwede maghari-hari. So kailangan mo agi ta og pag-andam preparasyon aron ma-develop sa ato yung servant attitude. Kasi mas dali buhaton ang mga sugo sa Ginoo nahimo natay ma-develop sa ato yung servant attitude. Mas dali. Kasi kung wala sa ato ang servant attitude, lisod kayo. Dili ta makapangalaga og tarong sino. So wala na to giandam ato kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo. Kay again ako balik ko ang giingon rin mga iso, no? Ang gusto nako ipabot nga ang giingon diri nga sa verse 43 nga it will be good for the servant, for that servant, it will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. So napakalungkot po kung mubalik ang master nga wala kay gibuhat. So granted dahil mo kang servant pero wala kay gibuhat. Na ba servant nga way gibuhat? Mahimo ba na nga servant nga way gibuhat? Mo ni ang greatest deceptions of the devil nga daghang nagclaim karon nga nangalagad sa Ginoo pero way gibuhat. Again ang balikon, the greatest deceptions of the devil, the greatest lies of Satan, may igsuon niya na inject sa hunahon na tao nga nangalagad sila sa Ginoo pero way gibuhat. Kasi alaot siya mahimong good nga mahimot ang servant pero maabtan ta igbalik sa Ginoo nga do na tay gibuhat. So ano ang ginaanong gibuhat na to? Wala kay gibuhat. Then remember that dili na God maabtan kas Ginoo. Ang problema wa ta kabalo karon sa ubalik ang Ginoo way na sayod. Kung tumigson ta kung sa atong sa mag-assume ta nga dugay pa balik Ginoo. Ang problema si kamatayan. Si kamatayan wa ta kabalo kanus-a mo abot usam. Mga igsoon. Sumayon ang andam ta.
In Ephesians chapter 4, verse 11, timan inyo na, Ephesians chapter 4, verse 11, muna ang gingon sa Bible, nga it was He who gave some to be apostle. Verse 11, si Jesus naghatag siya nga ang uban may mga apostoles, propeta, evangelista, pastor, and teacher. Sa verse 12, ito yung purpose sa verse 12. Tanawan yung verse 12. To prepare God's people for works of service. Tinaw kina na ay apostoles, propeta, evangelista, pastor, and teacher para andamon ang katawan sa Dios para sa Kristohanong pag-alagad. Ito yun eh. Para makapangalagad tas Ginoo, mga igsoon, kailangan napakapalad niya na ay pastor para pag-andam sa katawan sa Dios, pagsangkap, pagbansay-bansay. In other words, para matrain ta, matudluan ta, maagak ta, again, dahil mga lagad, tas Ginoo, alagaran na to ang Diyos. Amen, igsoon. Amen. So ito yung nganong daghang wala nag-serve ni Lord dahil wala maidikdik sa Tagalog pa, hindi na ipursige yung training, yung pag-iensayo, paano ba talaga paglingkuran ang Diyos? Yung equipping sa ibang Bible, equipping ang tawag dito. So maraming tao hindi dumaan sa equipping, kaya maraming naglilingkod kay Lord hindi dumaan sa equipping, mga kapatid. Ang nangyari, nagkaroon ng problema at nagkalat sa kingdom of God, napahiya si Lord dahil hindi dumaan sa equipping. Nangalaga daw sa Ginoo, property palahubuga, nangalaga daw sa Ginoo, paskachismusa, nangalaga daw sa Ginoo, pagkatapulana, nangalaga daw sa Ginoo, Christ servant, kada Domingo mo simba late, pwede din na sa kingdom of God. Pwede sila pero perming late, pwede na sa servant of God. They try daw niyo. Ikaw ang amo na iman trabaho, perming late ang trabahante. Ang perming late ang imuhang trabahante. Ikaw amo sa imong buhaton. Perming late. Example na nga, magsimba pa lang. How much more na kay pag how much more na nay assignment gibuhat nimo. So, ang pastor po ay nasulat sa Bible, ang kanyang mission is to prepare the people of God. Ito, mga igsoon, to prepare the people of God. Kaya pastor, hindi po joke ang mission sa pastor. Is to prepare the people of God o God's people for work of service. Para asa ang preparasyon? Para sa buluhatong, para sa Kristohanong pag-alagad. Karon sa mo man, until we all reach unity in the faith and knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole mission and the fullness of Christ. So, training talaga. Hanggat nagkaisa ang pastor, ang mission niya is to prepare the people of God, then ang pastor ang basis na pantayan ang kanyang panampalataya. Hindi po biro maging pastor. Ang dami pong nang ginawa ng Diyos kanyang buhay bago siya naging pastor. And iwan ko lang yung mga tao pumunta sa mga Bible school, paglabas naging pastor na. Hindi po ako against sa Bible school. Ang Bible school ay to equip you to become a pastor, but ang tumawag sa iyo naging pastor ang Diyos. Then pupunta tayo sa Bible school para i-equip, pero hindi mo alam yung calling mo, hindi mo alam sino ka, tapos pumunta ka sa Bible school, paglabas mo pastor ka na. So Bible school ang nag-produce na gumagawa siya maging pastor. Iba pong istorya yan. Pero alam mo nang tinawag ka ni Lord na maging pastor, pumunta tayo sa Bible school para i-equip tayo. Maganda po yan. Yun po ang okay, mga kapatid. Ngayon, ang purpose, ang function po sa pastor is to prepare the people of God. Yung pong word preparation, sa ibang Bible po yan is to equip the people of God. Ma-equip po tayo. Amen po. So, para saan yung equipping? Sa people of God, sa katawan sa Diyos, para sa for works of service. Sa Bisaya na kay sa Kristohanong pag-alagad. So, ang nag-prepare po doon is the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So may specific tayo, ang nagman sa church is the pastors. So ngayon, ang training napakalaga para makapaglingkod tayo sa Diyos. Kung walang training, ito yan, mga kapatid, ay papaano po natin i-address yung Ecclesiastes chapter 8 verse 6, for there is a proper time and procedure for every matter. Kung wala tayong training, edi magkagulo-gulo po ang ating paglilingkod sa Diyos kung hindi po tayo dadaan sa proper training.
Bakit? May procedure po, may paraan po ang Diyos. That's why binigyan niya tayo ng manual sa Bible para ang ating paglilingkod sa Kanya ay masunod natin ang Kanyang instruction at magawa natin according to God's procedure. Kaya sa lahat ng bagay dito sa lupa, may mga procedure po ang Panginoon. Kaya nga ang Biblia ang guide natin. For there is a proper time and procedure for every matter. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, baka huli na tayo dahil hindi tayo masyadong nakinig at hindi tayo sensitive. Ano ang sunod? After po tayong tumanggap kay Kristo, nang atong gidawat si Kristo kasi, what's next? Ang sunod kasi, maglingkod kay Lord. So bago tayo maglingkod kay Lord, dadaan tayo sa training. Hindi tayo dumaan sa training. So dalawa ang mangyari, hindi tayo maglilingkod kay Lord or kung maglilingkod tayo kay Lord, hindi tayo dadaan sa training. So ano ang result? That's why ngayon ay napakahina ang church growth. Napakahina yung expansion, kingdom of God expansion. Bakit napakahina? Marami kasing hindi nakaintindi sa time and procedure. Sa lahat ng bagay, may procedure. Mga kapatid, dadaan ho tayo sa procedure. Kunwari, sa ating kapanahunan ngayon, iba na. Kadalasan, 95% ikasal, may nangyari na o baka buntis na. Sa kasalan, may procedure ang Diyos diyan. May procedure, pero iba na, may tamang panahon diyan. Sa paglilingkod kay Lord, may tamang procedure, may tamang panahon. Time na. Maglingkod ka. Hanggang ngayon, hindi ka pa naglingkod kay Lord. Hindi ka pa dumaan. Kasi, kung hindi tayo dadaan sa preparation, trainings, mga kapatid, ang mangyari, yung paglilingkod ni Lord, yung procedure natin ang ginagawa natin, ang sinunod natin, yung procedure natin, hindi yung procedure ni Lord. Kunwari, sa church naman, ang procedure ni Lord, ang final mag-decide, pastor. The pastor, sa theocratic form of government, pastor ang mag-decide. Ngayon, may procedure sila na grupo ang mag-decide. Si pastor ay parang flower lang dyan. Grupo ang mag-decide. Kaya yung pastor takot sa leaders kailang grupo. Kaya tinatawag na congressional type of government. That is not God's procedure. Alam ng marami yan. That is not God's procedure. Pero mayroong church ganon. Gusto kong iparating sa lahat na kailangan natong mudaan sa proper training, pagbansay-bansay, equipping, and ang pinakaklaro is yung preparation bago tayo maglingkod kay Lord. Dadaan tayo sa preparation. Katulad ng sundalo, bago tayo bibigyan ng Armalite at sasama sa gera, dadaan tayo sa 6 months to 1 year and more years training para equip tayo, para hindi tayo makaswalti pagdating sa gera. Amen po ba? Sa atong pagbuhat, ang pamaagi sa Dios mao'y atong sundon o dili ang atong pamaagi. Because there is proper time and proper procedure in every matter. So, gusto ko pong iparating ganito po yan, mga kapatid. No? Kailangan kasi, para magawa yung procedure ng Diyos, masunod, kailangan po kasi ma-develop sa atin yung servant attitude. Yung servant attitude. Alam mo, grabe ngayon, kahit pastor, daming walang servant attitude. Ang naiprocess yung pong mayabang attitude, bossy attitude. Napakarami. Pero yung servant attitude, biro mo, leader na sa church, ay kahit pagbitbit sa bag, may nagbitbit na naman. Saan yung servant attitude? Kahit nga cellphone, may ibang nagdala sa cellphone. Wala na talagang servant attitude. Leader ng church yan. Hindi ganon. Mga kapatid, yung servant attitude, sabi po ng Philippians 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ito yung para magawa, masunod natin yung procedure ng Diyos in serving the Lord sa pagpaglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Bible, yung ugali natin, maging katulad ng ugali ni Kristo. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So napakalagang makita natin yung attitude ni Christ dahil yun ang i-adapt natin. Ito yung napakahalaga. Ito yung explanation. Explanation verse 6.
who being the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped. Verse 7, but made himself nothing, taking the very nature of a servant. Kinuha talaga ni Jesus yung pong nature sa isang servant. Ito po yung napakalaga sa atin. Bakit? Tayo po'y tumanggap at sumampalataya sa Panginoon. Tinanggap natin siya sa pamagitan ng pananampalataya. I-adapt natin yung pag-aralan at i-adapt natin yung nature of a servant para maging maayos ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ngayon, kailangan, hindi po overnight yan. Hindi po overnight yan na, uy, servant ka na. Yung nature sa servant, ano ba talagang nature sa isang servant? Ano ba bang, yung bang attitudes bilang isang servant? Ito'y napakalaga. So, dadaan tayo doon sa proseso, sa training para sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi po natin yun makuha yung nature of a servant, so naglilingkod tayo, busi ang dating natin. Mayabang ang dating natin. Para yung naglilingkod, yung nagsiserve kay Lord na sila lang ang tama. Ano yan? Kayabangan po yan, sila ang tama. Okay, kasi ang Diyos lang ang tama. Tayong lahat ay nagkakamali. Tayong lahat ay mayroon tayong mga kakulangan. Kaya si Daniel nga, sabi ni Lord, sabi ni Daniel, Lord, tinimbang mo ang buhay ko, subalit lumalabas na kulang. Kulang. May kulang naman talaga ang buhay natin. But ang gusto kong marating, ang gusto kong iparating na yung attitude should be the same as of Christ. Yung nature of a servant, kunin po natin yan. Ilagay po natin sa ating buhay yung nature of a servant. Pag tayo naglilingkod ni Lord, gamit po natin yung nature of a servant. Ano po ba talaga ang nature of a servant? Isa dito, hindi pwede magbuot siyang amo. Isa dili pwede magbuot sa amo. That's isa sa nature sa servant. Then ang servant ay hindi pwede nga magtulog-tulog ka. May gibuhat yung ka. Kay gibuhat na mura po kag amo. So in God's kingdom, dapat na kay gibuhat. Aminigson, yung nature sa servant. Walay servant og dili gayud pwedeng magbuot sa amo o sa iyang master. Walay, aday servant at tumog Saudi, abroad mo Saudi, mantrabaho mo dito, magbuot kay mong amo, iyo ka, palayason ka, i-deport ka. Nakuha mo yung son. Daghan kasing wa kasabot. That's why daghang wala nag-serve kay Lord. That's why ang church, ang kingdom expansion napakahinay. Bakit? Pastor ba siya? Pastor ay galihok diya. Una may galihok diya, siya nagbuot. Muna, naghimog problema, nag-away-away na noon. May rason daghang mag-away-away kasi daghang magbuot. Ang Dios ra may magbuot. Ilidaw na sa Ginoo sa pastor, diyan ipasa na sa mga i-instruct na itudlo na sa mga servant. Then buhaton, gibuhat sa mga servant. Nakuha ko may son. Okay. Ito yung sabi ng Bible, no? It will be good for that servant. So makuha na natin yung nature of servant, ma-apply, ma-adapt na natin. Ang isa sa Bible, good, maayo kayo, kuyaw kayo kung dili siya, kung maayo kayo kung naabtan tang naigibuhat. Kuyaw wa kay gibuhat. Nandaghan na bang maro-maro pag naang amo magbuhat, pag walang amo mag-cellphone, tanaw TV, Facebook. Pag naang amo dagan-dagan din trabaho. I-remember ang Dios ang gilagaran. Kita ka sa Dios bisan asa kuha ka, kita ka sa Panginoon. Dili pwede maglakwat sa, dili pwede magmaro-maro. In the kingdom, dili pwede magmaro-maro. Pwede mo ilaro ng tao, pero di pwede mailat ang Diyos. You cannot mock God. You cannot fool God. Because God, the eyes of the Lord's everywhere. The eyes of the Lord reigns throughout, run and true. Siya na asa, kita niya lahat. Amen. Inem katapat, kitaan kas Ginoo. Amen. Inaspikas, kitaan kas Ginoo. Sabi nga ng Hebrews 4:13, ang atong kinabuhi, murag abling libro ato bangan sa Ginoo. We cannot hide God. Kuyaw og delikado kayo og mabutang sa peligro ang imong eternity sa langit. Kung inigbalik sa Ginoong Hesus, maabtan kita niya nga walay gibuhat. My son, kuyaw mabutang sa peligro ang eternity.
Remember ang kalibutan na lumalabay rata dire, naay eternity sa langit. Nga dito ta magpuyos, walay katapusan walay katapusan kauban ang Dios, puno sa kalinaw, kalipay, walay trabaho, magwigson, mag-worship ta, mag-serve, siguro mag-fellowship ta, puno sa kalipay. Pero ang opposite ani ang impyerno, puno sa kasakit, pag-antos, pagmahay, mga igsoon. Pero kung wala kay gibuhat, mabutang sa peligro. Remember this word, mabutang sa peligro ang imong eternity sa langit. Amen. Ito po yan. Midawat kang Hesus, pinaagis pagtuo. Kabalo ka, ginamdumi nyo na. Ako, July 15, 1992. Significant na nga time sa akong kinabuhi. Muna'y pagdawat na ko sa Ginoo. Ikaw, igsoon. Kabalo ka, kung saan mo gidawat ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kaya wa kabalo, meaning, dili importante sa imo. Baka di ka seryoso ato. Karon ang sunod, mudiretso taani, mga lagad sa Ginoo. Kung mga lagad ta sa Ginoo diretso ani, pwede kayo. Of course, pwede kayo. But the problem is, wa ta masayod unsa ba talaga yung nature sa servant. Ikaduha, maigsoon, wala ta moagig preparation. So, pag abot sa mga negative circumstances, kay moagi mo kita, sama sa paglutos, pagsulay, wa ka ma-prepare. Manang daghan mo back out. Matingala ka sa unang alagad sa Ginoo, dasig kayo, pero wala na. Tanawan niya ng alaga, walay aging preparation. Ako, aminin ako nga nagkulang sa paghimo sa preparation. Nag-worship lead, no? Arita, mag-worship leader. Pero halos makita ang tutoy. Halos makita ang panty. And that is not good. You are serving the Lord. Dili man na diskuhan. Pero ang suot, wa mo kadimao. Ang tao mo glantaw, bis magdaig, Ginoo mo siya naglantaw sa butang nga makadaot siyang unahuna. Nag-serve sino wala umaging preparation. Maigsoon, di lisod kitudluan, mangluo dayon mabikil. Kaya wala umaging preparation. So, midawat kang Jesus Christ siya, nidiretso sa pangalagan sa Ginoo. Wala umaging preparation. So siya magbumul kasagaran daghang problema ang simbahan. Kasi pasangin lang din ang yawa, di pa nang yawa na. Didiretso lang ba? Wala umaging preparation. So we need to go through the process. Midawat ka sa Ginoo, seryoso ka, tinud-anay, midawat ka sa Ginoo. Okay, submit to your pastor. Undergo training, equipping, para ma-develop ang submission, ma-develop ang servant attitude, ma-develop yung attitude nato as a servant. Pag nangalagad ka sa Ginoo, okay yan. May magandang result yan. May magandang kalalabasan yan. But the problem, ito yung training. Ayaw mag-submit sa training. Alam nyo ba yung prayer meeting is part of training po yan. Part sa training po yan, prayer meeting. Kasi ang prayer, panangga mo yan sa attack ng diablo. Panangga mo yan. Part sa training po yan. Paano pa talaga manalangin? Masanay tayo sa panalangin. Ayaw natin. Yung devotion itinuturo ni pastor na mag-devotion kayo, ayaw natin gawin. Ngayon, ayaw mong maglingkod kay Lord, no problem. Wala akong problema pag hindi ayaw mong maglingkod kay Lord. But paano yung sinabi ng Bible, it will be good for that servant whom the master finds doing, so when he return, wala kay gibuhat. So, mabutang sa peligro ang imuhang eternity. My son. So ngayon, napakadali. Tinuod ka nga mituos Ginoo. Dili man ang Dios naghimo siya pastor. Part sa mituo ka, mag-submit ka sa pastor, you undergo sa process, undergo sa training. Ayaw pag-shortcut, igsoon. Aron, kasi there is a preparation, trainings and equipping, makuha nato yung time at saka yung procedure, napakalaga kasi yung procedure in serving the Lord. May procedure po. Example, sabi ni Lord, ang example, huwag niyong bigyan ng assignment yung mga baguhan, yung novice, yung mga baguhan. In-attempt tayo pag may matalino sa mundong ito, baguhan, bibigyan ng assignment. That is not God's procedure. God's procedure, hindi mo na ayaw, huwag mong bigyan yung mga baguhan. Mabasa po natin yan sa Timothy. Amen. May procedure.
ang mga palahubog, ang dili kabalo mo manage sa balay, dili pwede siyang tagaan sa assignment kasi di isa ka manage sa balay mo, manage na noon o buluhaton sa Ginoo. Kaya we will go through the process of preparation, equipping, and trainings. Kasi Diyos ang imong gialagaran. Mangalagad ka sa buluhaton sa Ginoo. Walay kumpanya nga manrabaho ka, pag-abot, pag-apply nimo, nagkauyon mo sa manager o sa tag-iya, pag trabaho rin ka, you will go through the process. Na ay trainings, na ay trainings, na orientation, paano ba gawin? Amen po. Napakalaga po yan. Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Sa Luke 12:35, be dressed ready for service. Are you ready for Christ's service? Are you ready? Mga kapatid, ang iba talagang may skill. Ready na. Ready kumanta, hindi ready mag-worship lead. Ready siyang kumanta for entertainment. Worship leadings o sa dili na siya entertainment. Are you ready to lead the people to worship God? Marami pang ayuson. Ayusin imong kinaiya. Ayusin imuhang sinuutan. Ayusin imuhang kaisipan. Ayusin imo. Are you ready to serve God? Are you ready to become Muslim leader? Maglilid ka, magpe-preach ka. So dadaan. Kaya be ready for service and keep your lamps burning. Ang keep your lamps burning, duha ka butang yan. Duha ka butang ang keep your lamps burning. Mason, duha ka butang ready for service to keep your lamps burning. Ang keep your lamps burning, number 1, Mason in town, magsiga ang imong suga, magsiga imuhang init pirmi, keep your lamps burning. Number 1, that is your prayer for life. I-develop nato ang atong pagkamainampuon, duha na ang pagkamainampuon, personal prayer o group prayer. Personal prayer, Matthew 6:6, sulod sa imong kwarto, pag-ampo sa imong personal nga kinabuhi, personal relasyon sa Ginoo. Group prayer adto sa church, appeal sa pag-ampo. Kaduha, bearing the glory of the Lord, that is manifest presence of God's presence. Ang presensya sa Ginoo, dala nimo ang glory, dala nimo ang presensya sa Ginoo. Keep your lamps burning. Iba yung taong nagsashine ng glory. Iba yung taong na ang presensya sa Ginoo. Init yan. Igduol sa demonyo, sunog yan. Pero wala na, maigsoon. Yung bearing the glory of the Lord, mo na siya, isa na siya maigsoon niya, palayo ka sa sala. Because the presence of God mo palayo sa tao magpuyo sa sala. So, palayo ka sa sala. That's keep your lamps burning. Kumusta ang buhay po nato? Kumusta maigsoon? Kumusta? Amen. Kumusta ang buhay nato? Dili ka mangita sa presensya sa Ginoo. Ako kang ingnon, lalo ng babae. Ang babae, ang pinakadakong sayop sa babae, paminaw mong tanan, ang pinakadakong sayop sa babae, makigminyo sa taong dili kabalo mangita sa presensya sa Ginoo. Makigminyo kag lalaki nga dili kabalo mangita sa presensya sa Ginoo, unsay imong gi-expect nga kinabuhi? Unsay imong gi-expect nga kinabuhi nga makigminyo ka sa lalaki nga dili kabalo mangita sa presensya sa Ginoo? Di mo basa Bible, di mo ampo, dili mo simba, tapos mo na imong minyuan. Unsay imong gi-expect son? Unsay imong gi-expect klaseng pamuyo o pamilya o kinabuhi? Pero napakapalad niyo sa lalaking mangitas presensya sa Ginoo. Mga son, bearing the glory of the Lord. Ito yung keep your lamps burning. Number 3 is always be a blessings to others. Ito yung keep your lamps burning. Karon kang blessing sa uban. Ang taong wala magsiga ang suga, ang taong palong ang iyang kainit. Yung taong ako iblis, taga iko. Mo nang taong dalo, taga iko. Ang taong dalo ang ilhanan ay sig tagaan. Ang taong dalo malipay tagaan, mga dalo tagaan. Pero sa Kristohanon dili na maong klase kinabuhi kasi mahimot ang blessings. Kaya bulahan ang maghatag kay sa nagdawat. Ang paghatag. Then, ito yung keep your lamps burning. Ito yung napakahalaga. Is fruitful mong life. Hanggat dili fruitful mong life, paano ka mag-shine? Paano ka mag-shine? Napakaraming Kristiyanong bulag.
Napakaraming Kristiyanong nearsighted and blind. 2 Peter chapter 1 verse 8, verse 9, verse 8, verse 9. Napakaraming Kristiyanong blind, walay makita, bulag, way narating. Kinahanglan agakon, kinahanglan agakon, agakon. Paluapon, di katulog simbahan, di antuon kasi bulag, blind. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Ako nagtuo kini nga message makatabang nimo. Pwede ta mo tindog igsoon. Pwede ba ibayaw nimo mong kamot sa Ginoo? Ipiyong imong mata dawata ang Ginoong Hesus kung naa ka karon makalantaw ni nga message nga wa pa nimo madawat ang Ginoo. Dawata ang Ginoong Hesus. Abli mo kasing-kasing tuhi siya nga namatay sa sakros, bayad sa atong mga sala og nabanaw sa gikan sa mga patay og naghari sa walay katapusan og ang mudawat niya tagani kinabuhing walay katapusan. Pero midawat kas Ginoo ang sunod nimong buhaton, submit your pastor, undergo through the process sa equipping and trainings aron makapangalagad kag tarong sa Ginoo. Kung nangalagad na kag tarong, nangalagad kas Ginoo karon pero walay magandang result kasi wa ka moagig training, balik igsoon. Agig equipping and trainings. Amen. Sige, sunod ko na yung prayer ina Ginoong Hesus. Pasaylo ako sa akong mga sala. Gidawat ko ikaw sa kasing-kasing. Mituo ko si mong pulong. Ug niya ako karon magpatudlo ko, magpa-disciple ko, magpa-equip ko sa akong pastor aron makapangalagad kog tarong nimo. Salamat Ginoo sa proseso nga imong itudlo nako. Kay gusto ko mahimong productive. Gusto ko mahimong effective sa akong Christian life. Bless me, O God, in Jesus' name. Ako lang mga po, Ginoo, panangini ang mga kaigsuunan nga nakaduol nga tingog ni nga wali akong giampo amahan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga magpabili ni silang kasing-kasing o mutabang ni nilang agap sa ilang pagsunod kanimo. Salamat Lord, akong gipasidunggan in Jesus name. Amen. God bless you po. God bless. God bless.